Nagbunyi ang mga Pilipino sa naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration o PCA pabor sa Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea. Bagaman at matatawag itong tagumpay, may mga ekspertong nagsasabing hindi dito natatapos ang laban. Ano nga bang naging punto noon ng korte at bakit pumabor ang desisyon sa Pilipinas? Narito ang mga mahalagang punto mula sa West Philippine Sea ruling noong taong 2016. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Magkaiba ang South China Sea at ang West Philippine Sea. Hindi ito mismong kasama sa desisyon pero mahalagang maipunto sa publiko para sa konteksto. Ayon noon kay Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, tumutukoy sa West Philippine Sea sa karagatang nasa jurisdiksyon ng Pilipinas. Kabilang anya rito ang Territorial Sea, Exclusive Economic Zone at Extended Continental Shelf ng Pilipinas. Pagliliwanag ni Carpio, hindi inaangkin ng Pilipinas ang buong South China Sea at idinulog lang ng bansa sa international courts ang maritime rights nito sa West Philippine Sea. Ginamit ani ang West Philippine Sea pagpatungkol sa pinagtatalo ng teritoryo ng Pilipinas at China. South China Sea naman ang dapat gamitin kapag patungkol sa karagatang pinagtatalunan ng China at iba pang bansa sa Timog Silangang Asya. Walang batayan ng 9-dash line ng China. Ang 9-dash line ay ang kulay pulang linya na nasa loob nito ay inaangkin ng China. Isa sa mga ipinagbubunyi ng mga Pilipino ang bahagi ng desisyon na sinasabing walang batayan ang historical claim ng China sa South China Sea. Ito ay dahil sa 9-dash line o ang katubigan sa loob ng linyang nakamarka sa isang lumang mapa ng China. Nakabatay ang karamihan sa mga inaangkin nitong bahagi ng dagat. Paliwanag ni Kabayan Party List Representative Harry Roque, isang eksperto sa international law, sinasabi sa ruling na hindi tugma ang historical claim ng China sa mga probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Mahalaga aniyang naipunto ng tribunal na sa pagpirma at pagratipikan ng China sa UNCLOS noong 1980s ay tinalikdan na nito ang kanyang historical claim sa mga teritoryo. Walang karapatan ng China na angkinin ng mga pinagtatalunang bahagi ng South China Sea dahil sa gate nitong 9-dash line. Pero hindi pa dito natatapos ang usapin ng teritoryo, maritime rights at hindi soberanya ang dinesisyonan ng tribunal. Ibig sabihin, tuloy pa rin ang pagtatalo sa teritoryo. Paliwanag noon ni Justice Carpio, kabilang sa maritime rights ang karapatan sa mga likas na yaman sa West Philippine Sea. Inisa-isa naman ni Father Ranillo Aquino, ang dekano noon ng San Beda School of Law, ang kabilang sa maritime zones natin. Una, ang Territorial Sea na nasa 12 nautical miles mula sa baybayin. Ikalawa, ang Contiguous Zone na nasa 24 nautical miles mula sa baybayin. At ang Exclusive Economic Zone o EEZ na nasa loob ng 200 nautical miles mula sa baybayin. Partikular aniyang hiniling ng Pilipinas sa tribunal na pagtibayin ng karapatan ng mga Pinoy na makinabang sa likas na yaman sa EEZ na inaangkin ng China sa West Philippine Sea. Kung gusto mo ng Pilipinas igit ang soberanya sa isang teritoryo sa West Philippine Sea, hindi sa PCA ito dapat dalhin, kundi sa International Court of Justice ito dapat idulog. Malinaw na malinaw ang mga sinasakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Malinaw ng bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Mischief Reef, Second Tomas Shoal o Ayungin Shoal at Reed Bank o Recto Bank. Ito ay matapos sabihin ng tribunal na low tide elevation lamang ang mga ito na nasa loob ng 200 nautical miles ng karagatan mula sa baybayin ng Pilipinas. Ibig sabihin, eksklusibong may karapatan ng Pilipinas sa mga likas na yaman sa bahaging ito ng dagat. Ang problema, may mga strukturang Chino na sa isinasagawang malawakang reclamation sa Mischief Reef at kahit pagkatapos ng desisyon ng International Court, may sinubok pang 2 airfields doon. Sa kabila nito, naniniwala pa rin si Chito Santa Romana, dating hepe ng ABC News Beijing Bureau, tagumpay pa rin ang bahaging ito ng desisyon.
mga bato at hindi isla. Yan ang pagkakamali ng China. Iginit ng China na mga isla at may sariling Exclusive Economic Zone o EEZ sa paligid ng ilang bahura sa West Philippine Sea. Pero ang sabi ng arbitration, bato lamang ang mga ito. Kabilang sa mga bahurang ito ang Govan Reef, McKinnon Reef, Johnson Reef, Quarteron Reef at Fairy Cross Reef. The Chinese look at Spratlys like an archipelago, and they claim that all these features are entitled to 200 miles by drawing a line over them so that we have overlapping EEZs that has been totally demolished, ani Santa Romana. Paliwanag naman ni Eman Kraft, Associate Professor ng Political Science sa UP, isa sa mga mababago ng desisyon na ito ay ang idea ng free passage sa naturang bahagi ng karagatan. Sabi ni Kraft, kung sinabing mga isla ang mga bahurang nabanggit at may sariling EEZ ang mga ito, hindi basta-basta makakapaglayag ng malaya ang mga sasakyang pangdagat doon. Paano na nga ba ang Scarborough Shoal o Panatag Shoal? Walang isang bansang pwedeng magsabing sila lang ang pwedeng mangisda sa Scarborough Shoal na isang traditional common fishing grounds. Paliwanag ni Carpio, ito ay dahil bagaman at sakop ng EEZ ng Pilipinas ang Scarborough Shoal ay may land features ito. Sa usapin ng land territories, wala aniyang jurisdiction ng tribunal pero meron itong jurisdiction sa katubigan sa paligid nito. We asked the tribunal to rule that the Scarborough Shoal as a land territory can generate only 12 nautical mile territorial sea and not on EEZ of 200 nautical miles, ani Justice Carpio. Dahil traditional fishing grounds ang katubigan sa Scarborough Shoal, parehong maaaring mangisda ang China at Pilipinas o kahit ang ibang mga bansa dito. Gayunman, Pilipinas ang pinakamalapit na bansa sa Scarborough Shoal, isang bagay na ikinaangat ng bansa sa ibang gustong mangisda doon. Maraming yamang makukuha sa EEZ ng Pilipinas. Umaabot sa kabuang 381,000 square kilometers ang EEZ ng Pilipinas ayon kay Justice Carpio. Katubigang mas malaki pa sa aabot ng 300,000 square kilometers na land area ng Pilipinas. Bahagi nito ang Reed Bank na ayon kay Justice Carpio, bukod sa mga isda ay mayaman rin sa langis. Paliwanag pa ni Carpio, 40% ng energy requirement sa Luzon ay mula sa malampaya na mauubusan na ng langis sa loob ng 10 taon. Dahil dito, kailangan na aniya ng gobyerno na galawin agad at paunlarin ang Reed Bank na nasa tabi lang ng malampaya. It's the future of energy source, the future of our food resource, and the future probably of new forms of energy. Methane hydrates, which according to some estimates, the methane hydrates in the South China Sea could power the economy of China for 300 years, ani Carpio. We are talking of a lot of mineral resources here in the seabed of our EEZ, dagdag pa nito. Ilang karapatan ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone ang nilabag ng China. Sabi ng tribunal, nakasagabal ang China sa mga aktibidad ng Pilipinas sa EEZ nito gaya ng pangingisda at pagkuha ng langis. Gayon din, nakasagabal ang mga estrukturang itinayo ng China sa artificial islands na ginawa nito sa mga bahura sa West Philippine Sea. Hindi rin umano nagawa ng China ayon sa tribunal na pigilan ng mga Chinong mangingisda at makapasok sa EEZ ng Pilipinas. Dagdag pa ng tribunal, nagkabanta sa yamang dagat sa West Philippine Sea ang reklamasyon ng China doon, pati na rin ang pangunguha ng coral reefs at iba pang endangered species sa lugar. Malaking tanong naman para kay Kraft ang tanong ng kung sino ang mangangasiwa sa mga paglabag ng karapatan sa traditional fishing grounds lalo't hindi kasama ito sa EEZ ng Pilipinas. Paano nga ba ipinatupad ang ruling? Walang international sheriff na nagpapatupad ng international rulings ayon kay Father Aquino at sa halip, pahalang aniya ang direksyon ng usapan, ibig sabihin, estado sa estado. In the international community, there is no such thing as international sheriff and international police, aniya. In other words, yung mga estado mismo na nakilahok sa isang tribunal, silang magpe-pressure doon sa state, in which case, China, to comply with international law. Sa kabila ng paulit-ulit na pagdidiin ng China na hindi nito kinikilala ang desisyon ng tribunal, oportunidad ang nakikita dito ni Justice Carpio. Aniya, magandang makausap ng Pilipinas ang iba pang bansang may inaangkin sa South China Sea at saka tayo makipag-usap sa China.
Sa kaso naman ng Reed Bank na malinaw na nasa EEZ ng Pilipinas, dapat maglabas ng pahayag ang gobyerno bago magpadala ng mga barko doon. The ruling says, the Reed Bank is ours. We will send there our survey ships again and please don't harass them anymore. Aniya. Sa Scarborough Shoal naman, dahil ito ay isang common fishing ground, dapat makipag-usap muna ang Pilipinas sa China para makapaglatag ng mga gabay sa pangisda dito. Let's come out with a code of conduct. Let's sit down with them first because the tribunal said it's common, so we have to lay down the rules for common use so there will be no skirmishes, no fighting by fishermen. Ani Carpio. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!